Nag-start akong mga parang 2006, 2007. So, doon ako nag-start mag sumali sa banda. Ayun. And simula nun, naging explorer ako sa music. Um, hindi ako nag-stick lang sa isa. So, kung ano yung gusto ko talaga, kung ano yung feel ko at that moment, yun yung pinanindigan ko sa sarili ko. Kung ito yung melody yung gusto ko, pero malayo siya dun sa nakasanayan ng tao sa akin, ay hindi, talagang yun yung tinutuloy ko. Pwede nga tayo magkamali ngayon sa asawa mo eh. Ha? Pwede ba tayo magkamali sa asawa mo? Pwede yun yung bakit mo sa Oo nga, parang minsan pag may mga events na magti-trigger ng emotion ko, so yun, nagkakaroon ako ng idea. Inaano ko na agad siya dun sa gawa ko ng song. Sa computer, i-write down ko na siya kung ano yung feels ko. Bawa nung namatay yung kaibigan ko, si MM, as in talagang breakdown ako nun eh. Talagang ang nasa isip ko nun is, as in talagang melancholic lang. So hindi naman siya, pwede siyang gawin sa O-Behave, pero mas gusto ko yung raw, yung emotion ko. And doon ko naisip na bakit ang dami kong tracks na hindi tapos, mga draft ko sa nasa bag ko lang na hindi ko nalalabas. Bakit hindi ko tapusin? Siguro baka yun yung mga drug, mga binibit-bit ko na medyo mabigat na. So kailangan natin mag-offload, and okay naman, magaan siya sa pakiramdam ko. So ang tawag ko nga sa kanila is baggage tracks. So sila yung mga nakakalimutan ko na ilang taon na, and ngayon binubuhay ko sila. Yeah. Ayun, idagdag ko rin kanina kung ano yung nag-motivate sa akin para matapos yung mga songs ko. Siyempre nandiyan yung mga banda ko na supportado ko. Lalo na si Patrick. So pag minsan siya yung pinapanik ko sa kanya pag may idea ako, siya nagbibigay ng input na medyo malakas yung ganto mo, babaan mo si ganyan. So dun masaya na ako dun eh, yung parang okay, yung akala kong mga tracks ko dati na parang walang dating sa akin, pagdating dun tulad kay Patrick is may sense naman pala. So parang may value pala siya. So parang ganun. And yun nga, yung track na nirecord ko ngayon, ito yung Beats by Beats. So medyo monumental sa akin to eh, kasi dito ko sinabi yung mga gusto kong sabihin sa mga bagay na hindi ko nasabi noon. Well, at saka parang siya eh, parang looking inside kung ano yung, kung ikaw ba talaga yung nawawalan or ikaw ba yung nawala dun sa sarili mo, sa tao. So parang ganun eh, parang you start questioning yourself na siya ba'y nawala o mas nawalan ka ba? Or yung sarili mo ba ang nawala? Yung ganun. So parang medyo tricky kasi siya eh. Tricky siya. So parang pag may gamit ka, na-attach ka dun sa gamit mo, nawala yung gamit mo. So parang nagka-crumble down yung paligid mo, yung sarili mo na nawala mo, nawala yung cellphone ko. Diba? So parang ganun. Oo, pero nakalimutan mo na simulan nagka-cellphone ka, medyo nawalan ka na ng socialization or yung parang physical communication sa tao kasi puro ka cellphone eh. So ano ba talaga yung nawala? Yung cellphone mo or part ng sarili mo? Habang nandun ka sa process na gamit mo yung cellphone mo. So parang ganun lang. Gusto ko lang din i-emphasize dun sa kanta na na wag nating gawing shaming yung mental problem ng isang tao. So kung sa tingin nyo may problema sila, wag nyo yung gamitin para lang maging mahina siya. Parang wine-weaponize kasi ng iba. Kung meron kang kahinaan na ipinakita sa kanila, so parang wine-weaponize nila yun na may sakit ka sa isip, may problema ka na. Sana wag natin gawin yun. Kung napansin mo na may problema yung tao, kausapin mo siya privately, sabihin mo sa kanya ng maayos. Kasi hindi rin natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. So, yun lang. So, kaya meron dyan yung hypermanic state. Makikinig niyo siya dyan. And, yun lang, be kind. Love wins lagi. Do you even feel guilt when the snake you love me in? Do you even thought about the pain I have done? Do you even think what you are speaking? Do you
symptoms, all of which reflect marked general stimulation and exaggeration of otherwise normal modes of behavior. We find 1. Overactivity. The manic person uses large gestures and shows unusual animation. Yeah, oo. So and thank you sa Father Lecos lalo na kay Champ. So kung wala yung platform na to, hindi rin naman ako may inspire na tapusin lahat yung mga tracks ko eh. So sila lahat yung nag-inspire sa akin as a collective force para matapos ko yung mga kanta ko kasi dito sa studio we uplift kami at saka yung mga artist na pumupunta rito. Hindi lang naman siya para pagkatapos nung session tapos na. So, meron kaming aftercare. Okay? Baka yung ex mo nga hindi ginagawa sa'yo. Dito, may aftercare dito. Yes. So, hindi lang siya basta cuddles. Hindi lang siya basta bira ng bira. Ano siya, may aftercare kami na yung artist, pwede siyang mag-design ng shirt and yung profit is sa kanila. So, yun yung kay Champ. Napakagaling, napakabait ng tao, napaka-accommodating. Ang laki pa na salamat kay Patrick sa pagsuporta sa mga kabaliwan ko. Kahit sobrang crazy na ng mga idea ko, ano na siya eh. Talagang jive siya eh. Ayan. Tsaka solid yung solo ni Patrick. Salamat po. Sakto lang.